Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang inyong radyoman June Sanchez Maban. Straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Bueno, mga kasama, karong buntaga, atong ma-interview ang chairman sa United Senior Citizens, si Sir Miko Magsaysay, para pod nga mapasabot mga kasama og ma-explain og unsabay kasamtangang status karon, ilabi na ning mga gipang duso pod dito sa House of the Representative, kalabot aning mga para sa ato mga kaigsuna mga senior citizens. Magandang umaga po, Sir Miko Magsaysay, sir. Magandang araw po, Sir June, at sa ating po mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po at kami yung inanyayahan sa inyong palatuntunan po ngayong araw. Yes po, Sir Miko, para di ay sa kasayuran sa itong mga tiga paminawan, gibana-bana karon na mga kasama nga nasa sobra 12 million no, ka mga senior citizens ang naa sa tibuok nasod, haskan daghana. Sir Miko, excited ang ating mga senior citizens dito sa Bukidnon na malaman yung mga panukalang batas na inihain ni Congressman Mila Magsaysay, ang chairperson ng House Committee on Senior Citizens. Ano po yung tatlong pangunahing priority bills na kasakalukuyang isinusulong para sa kapakanan ng ating mga nakakatanda? Alam mo, Sir June, napakarami pong panukala ng ating mahal na congresswoman, but just to name yung mga top 3 priorities po natin, syempre nandyan po yung anti-senior citizens abuse, pangalawa po yung ating Geriatric Health Act, at syempre po yung matagal nang ipinaglalaban ng ating mahal na congresswoman na yung ating pong Universal Social Pension. Isa sa pinakahihintay itong ating mga senior citizens ang universal pension. Ngunit parang napansin natin Sir Miko na marami ring nalilito dahil sa kumakalat na fake news tungkol dito. Bilang chairman ng United Senior Citizens at official spokesperson po ni Congressman Mila Magsaysay, maaari po bang paliwanag ninyo po yung tunay na status ng Universal Pension Bill sa ngayon at ano po ba ang latest development dito sa Kongreso, Sir Miko? Napakaganda po, Sir June, at maraming salamat po dito sa pagkakataon na ating pong may paliwanag yan. Tama po kayo, marami po kasing mga kumakalat na mga masasabi po nating misinformation pagdating po dito sa Universal Social Pension Bill. At karamihan nalilito po, sabi po nila, bakit kami hindi pa nakakatanggap or alam nyo na po, pinipili, sabi nung iba. Kaya siguro kukunin ko po ang pagkakataon na to para po may paliwanag yan. Sir June, sa kasalukuyang batas po sa Republic Act 9994, meron po tayong tinatawag na social pension. At dito po sa social pension natin, ang isang provision po ng Republic Act 9994, nakasaad po doon ay indigent senior citizens will receive a monthly stipend of 500 pesos. Kung saan sa kasalukuyan po, ito na po ay itinaas sa 1,000 pesos. Pero po sa kasalukuyang batas, Sir June, only 4 million are listed as indigents. Kaya po tulad ng nabanggit nyo kanina, ang ating pong senior citizen sa buong Pilipinas is already numbering 12 million na po. Aabot na po ng 12 million. Sa madaling salita po, 4 million indigents po na bibigyan ng pension, ng social pension buwan-buwan, na galing po sa pamahalang nasyonal. Pwera po ito dun sa lokal, no? Yung local counterpart na nagbibigay. Ang dinidiscuss po natin dito is yung pension na galing po sa pamahalang nasyonal. And as of the current law, yung kasalukuyang batas po, 4 million indigents lang po. Kaya naghihintay pa po dyan ay nasa 8 million pa po, Sir June. Kaya po, pag umiikot ang ating mahal na congresswoman sa buong Pilipinas, yan po tinatanong, sino na sa inyo, siguro po sa isang gymnasium, sa isang kwarto, kung saan napakaraming tao, pag tinanong yan, ilan na po ba
ang tumatanggap ng social pension buwan-buwan at iilan-ilan lang po ang nagtataas ng kamay. Kaya po, dahil sa kadahilanan, Sir June, na ito nga po ay para sa 4 million indigents lang. Kaya po nagpasa ang ating mahal na Congresswoman mula 10 years ago pa, pinaglalaban na po niya ito, 10 taon na po ang nakalipas, na gawin na po itong universal social pension. Ang ibig po sabihin nun ay pag ito po ay naaprubahan at naisabatas, lahat na po, Sir June, wala na pong pili-pili at ito po ay 12 million ng ating mga senior citizens ay mabibigyan na po ng pensyon. Ganito po kasi, paliwanag ko lang Sir June, no, yung kasalukuyang itsura ng ating social pension. Para po madaling maintindihan ng nakararami, halimbawa po, birthday nyo bukas, Sir June, ano? Halimbawa, birthday mo, at ikaw ay nag-imbita ng mga 10 bisita na mga kaibigan mo, kumare mo, kumpare mo, at ikaw ay naghanda naman ng isang bandehadong pansit. At sa gulat mo, kinabukasan, pagdating ng iyong birthday, ang dumating po ay 50 katao. Kaya po ang tanong, paano po mapapagkasa yung isang bandehadong pansit sa 50 katao? Yan po ang kasalukuyang itsura ng ating social pension na ang pondong nakalaan lang po ay para sa 4 million indigents at ang naghihintay pa po ay nasa 8 milyon. At Sir June, siguro may dagdag ko rin po, sa kasalukuyang batas, hindi po naisasama yung ating pong mga SSS at GSIS pensioners. Kasi po, sabi nga sa batas, indigent. Kaya po hindi sila kasama. Ngayon po, nung ating pong inamyendahan nito under the Universal Social Pension, ang sabi po doon, tinanggal lang po yung word na indigent, pinalitan po ito ng all. So, ibig sabihin, all senior citizens will receive a monthly stipend of 1,000 pesos. At kasama po dito na ipinaglalaban ng ating mahal na Congresswoman, yung ating po mga SSS at GSIS pensioners. Kasi sabi po niya, bakit nyo hindi sila isasali? Itong kanilang pension ng SSS at GSIS ay kanila namang pinaghirapan. Ito po ay kanilang hinulugan, kinaltas po sa kanilang mga sahod nung sila pa po'y nagtatrabaho. Kaya nararapat din po na anihin naman po ang kanilang itinanim. Kaya po magandang balita, Sir June, pag naisabatas po, muli lilinawin ko po, hindi pa po ito batas. Sir June, isa pa lang po itong panukala at sa kasalukuyan po ay ano po kasi nung 19 Congress, Sir June, yan po ay naaprubahan on third and final reading dito po sa Kongreso. At pagka yan po ay dinala sa Senado, sa kasamaang palad, mga, if I'm not mistaken, 7-8 buwan na lang po yata natitira noon. So, nung natapos po ang 19 Congress, hindi po ito naipasa, naibalik po agad uli yan sa, dito po sa House of Representatives sa Kongreso. Kaya po, ang unang ginawa po ng ating mahal na Congresswoman sa nabigyan po siyang isa pang pagkakataon na makabalik muli dito sa Kongreso ay ngayon po bilang chairperson na rin ng Committee on Senior Citizens, nire-file po niya agad itong Universal Social Pension. At ang current status po niyan, Sir June, nakapasa na po siya sa level ng komite at kasalukuyan na pong nasa Committee on Appropriations kung saan po hinahanapan na po ng tamang pondo. So, yan po, magandang balita po. Again, lilinawin ko, Sir June, hindi pa po siya ganap na batas, pero pag ito po ay naaprubahan bilang isang ganap na batas, lahat na po ng ating United Seniors sa buong Pilipinas, basta po umidad ng 60 years old pataas, ay makakatanggap na ng buwanang pensyon na 1,000 pesos. Sir, mayroon ding panukalang batas na nagbibigay ng opportunity sa mga qualified senior citizens na makapagtrabaho muli kahit sila ay retired na. Sa context na retired but not tired, ano po yung mensahe niyong pampalakas loob, no, sa mga senior citizens na nais pang magtrabaho at manatiling productive sa kabila ng kanilang edad, Sir Miko? Ang ganda naman nung sinabi nyo, Sir June, na retired but not tired.
Ay mula ngayon gagamitin na po natin yan. Tama po, kasi po meron po tayong bill patungkol po dun sa employment opportunity. Kasi po, alam niyo po, napakarami mga seniors pa rin natin, Sir June, lalo na yung mga nag-retire na. Malalakas pa naman po ang katawan at matatalas pa po ang isipan. Kaya po, nagpasya ang ating mahal na congresswoman po na mag-hain po ng isang panukala kung saan po ay ang ating mga seniors ay muling mabibigyan ng pagkakataon na magtrabaho. At ito po ay iniinganyo po ang mga pribadong mga kumpanya na mag-hire ng mga senior citizens. At dito po, binibigyan naman po sila ng additional tax incentives para po ma-engganyo po sila to hire itong ating mga senior citizens. Kasi po, Sir June, alam niyo po, kahit sa pag-iikot, ang ating mga seniors, ang importante po dyan, yung wealth of experience po nila. Yung kanila po mga experience through the years, kanila mga karanasan, kasi karamihan po sa kanila, retired teachers, yung iba, retired HR manager, yung iba, retired cashier. At marami pa po silang maitutulong at mayaambag even in the twilight of their years. Parang itsura po, again, para mas madaling maintindihan, Sir June, doon sa mga mahilig sa basketball, para kang naglagay ng Robert Jaworski, di ba, na coach para dito sa mas batang players. So, ibig sabihin, doon po sa mga positions na kaya pa naman po ng ating mga seniors na hindi naman kabigatan at hindi naman masyadong strenuous or hindi naman masyadong makakapagpahirap sa kanilang mga katawan, ay kaya pa po nila, Sir June, gamit ang kanilang karanasan, matatalas po ang mga isipan pa. At saka not only that, ang layunin po ng panukala ng ating mahal na congresswoman ay yung tinatawag na dignity of work. Kasi po, ang dami po natin mga nakakausap, namamasal sa ating tanggapan, Sir June, na ito nga po, yung iba retirado na, pero like dito, bigyan ko po kayo example dito sa Kongreso. Marami pong mga nagre-retire at yung age 65 po. Alam niyo po ba, Sir June, sa tagal ng serbisyo nila dito, kahit sila'y retired na, pumapasok pa rin po sila sa araw-araw kahit wala ng trabaho kasi nakasanayan na po nila, nagbibihis sila, pumapasok sila, sabi nila, ano namang gagawin ko sa bahay? Mag-isa lang ako doon, kaya ko pa naman. Kaya po sabi ng ating mahal na congresswoman, not only kasi yung employment aspect, but then yung dignity of work din po, yung mararamdaman ng ating mga minamahal na lolo't lola, nanay at tatay, na may silbi pa po sila, na kailangan pa po sila, at meron pa po silang mahalagang kontribusyon dito po sa ating lipunan. Opo. Sir Miko Magsaysay, sir, bilang chairman ng United Senior Citizens of the Philippines at spokesperson ng tanggapan ni Kong Mila Magsaysay, maliban po sa napag-usapan natin, ano po yung mga panukalang batas o programa ang kasalukuyang isinusulong dyan sa Kongreso para mas mapabuti ang kapakanan at yung benepisyo sa ating mga senior citizens? Siguro po, Sir June, ang babanggitin ko po ngayong araw ay yung tinatawag po nating Geriatric Health Act. At yan po, magandang balita po sa mga nanay at tatay, lolo-lola natin, ang ating mga ka-United Seniors sa buong Pilipinas. Meron po tayong tinatawag na Geriatric Health Act kung saan po, ito po ay, pag sinabi po kasi yung salitang geriatric, Sir June, hindi lahat nakakaintindi. Pero pag sinabi po natin yung salitang pediatric, ay lahat naiintindihan. Kasi pag ikaw ay nagsilang ng isang sanggol, ang una pong titingin dyan ay isang pediatrician. Pero sabi po ni Kong Mila, bakit ganoon? Pag yung mga bata lang ang may doktor, pag tanda, wala na raw doktor. Kaya po itong geriatric, kung saan ang doktor nito ay isang geriatrician, siya po ay nagpanukala ng isang Geriatric Health Act kung saan po malapit na po maaprubahan, Sir June. Ang layunin po ng panukalang ito ay magkakaroon po tayo ng Geriatric Health Center dito po sa Maynila, kakatumbas po ng mga Philippine Heart Center, Kidney Institute, Lung Center, na yan po ay espesyalista at dalubhasa sa karamdaman ng ating mga nanay at tatay, lolo at lola. At also,
pag ito po ay naisabatas, mandatory na po na lahat ng pampublikong ospital at pribadong ospital sa buong Pilipinas ay magkakaroon ng geriatric center kung saan po maasikasong mabuti at doon po may mapupunta ng ating mga nanay at tatay, lolo at lola para po magamot ang kanilang mga karamdaman. At ang kagandahan nito, Sir June, pag ito po ay sa pampublikong hospital, libre po ito at wala po babayaran ang ating mga nanay at tatay, lolo at lola. Kaya po ang current status ng panukala, ang bill na ito, naipasa na po dito sa Kongreso on third and final reading. At sa Senate po, may counterpart bill naman po dyan ang ating magiting na Senator Bongo na ipasa na rin po on third and final reading dyan po sa Senado. At naghihintay na lang po tayo, siguro itong mga darating na buwan ay hopefully po ito ay malagdaan na po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para ito ay maging ganap na batas o yung tinatawag na po nating Republic Act. Wow, maraming salamat Sir Miko. Hihintayin po natin yan, no? Kasi maganda yung para sa ating mga senior citizens. Sir Miko, maraming salamat at baka may parting statement po kayo sa ating mga tagapakinig. Sir June, yes po, sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola, ating mga ka-United Seniors sa buong Pilipinas, mano po sa inyong lahat. At nais ko lang po iparating sa inyo sa ngalan po ng ating mahal na Congresswoman at ng United Senior Citizens Party List. Nandito po ang inyong kapatid, Congresswoman Mila Aquino Magsaysay, ang inyong boses sa Kongreso, ang inyong kinatawan na patuloy pong makikipaglaban para sa inyong karapatan, kapakanan, benepisyo at pribileyo. At sa pinapaabot niya po, mga nanay at tatay, lolo at lola, hanggat siya daw po ay humihinga at nabubuhay, wag daw po kayo mag-alala. Kasi po ginagawa niya po ang lahat ng makakaya niya para makapagbigay ng mga programa na makapagpapagaan at makakapagpaginhawa sa ating mga buhay. Kaya po, nanay at tatay, lolo at lola, at mga United Senior Citizens, laging tatandaan, dito po sa United Senior Citizens Party List, matatanda ating mahalin. Yes, sir. Maraming salamat, Sir Miko. Mabuhay po kayo. Good morning. Maraming salamat, Sir June, sa oras mo at mabuhay po kayo. Lahat ng sagot. Straight to the point. Ang chairman mga kasama sa United Senior Citizens of the Philippines, no, kay diri sa atong probinsya, city na may organization sa mga senior citizens sa provincial level. Kato siya yan nag-handle sa United Senior Citizens of the Philippines si chairman si Sir Miko Magsaysay. So moto ang kining pagpaklaro ilabi na sa unsabay status kahimtang ilabi na aning mga gipang duso karon nga mga balaod na para sa atong mga nanay, tatay, mga senior citizens, mga kasama. Kini nga oras hatod kaninyo sa City Government of Malaybalay.